pagpapaliban ng pagbabasa ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, aga-maaga ng ilang mambabata sa Kamara na baka lalong maantala ang impeachment trial ng bise. Alamin natin ang mga detalye kay Earl Tobias live mula sa Batasang Pambansa. Earl! Princess, nauna na ngang sinabi ni House Impeachment Prosecutor Lawrence Defensor at Isabel Zamora na nakahanda sana ang buong House Impeachment Prosecution Team at inaabangan nga sana nila yung paglalatag ng Articles of Impeachment sa Senado ngayong araw. Pero dahil na-postpone yan, hiling na lang daw ni Defensor na sana ay wala ng kahit anong delay sa mismong pagsisimula ng impeachment trial ni Vice Presidente. Paliwanag ni Defensor, bilang sa June 11 pa nila mailalatag ang Articles of Impeachment sa Senado, alanganin na rin pati ang pagtitake ng oath ng mga senador bilang senator judges at pagkukonvene ng Senado bilang isang impeachment trial court. Kaya't agam-agam din daw ni incoming House Impeachment Prosecutor Attorney Laila De Lima ay baka maging komplikado pa ang pagtawid sa 20th Congress ng impeachment case ng Vice Presidente, oras na hindi mag-convene ang Senado bilang isang impeachment trial court at matenga ang pagdedebate ukol rito sa Senado. Pero bilang leader naman ng Kamara, tiwala raw si House Speaker Martin Romualdez sa gagawing proseso ng Senado sa impeachment trial ng vice. Lalo na't formal naman daw na sumulat si Senate President Chis Escudero na may ilang LEDAC priority measures silang kailangang unahin. At sa huli, umaasa raw si House Speaker Romualdez na mariresolba rin ang mga pagdududang baka maantala ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kaya yung impeachment complaint ay nasa Senado na. So we leave it to their sound discretion as to how they want to proceed and conduct. No? We have to respect the decision of the Senate President and the Senate. Well, everything is speculative at this point, but we hope things resolve itself positively for all. Princess, kanina nga lang ay opisyal na rin nagbukas itong plenaryo ng Kamara. Ito na yung huling sesyon ng 19th Congress kung saan may chance pa o may pagkakataon na aksyonan ng Kamara itong mga ilan pang nakabinbin na panukala. At uunahin nila dyan yung ilan sa mga priority measures na nanggaling doon sa katatapos lamang na meeting ng Kamara at ng iba pang mga legislators kasama ang Pangulo dito sa mga LEDAC priority measures. At isa rin sa mga malalaking panukala na inaabangan natin kung lulusot pa ba sa 19th Congress ngayon ay itong taas pasahod na nagkakahalaga ng 200 pesos all across the board para sa lahat ng mga manggagawa. Mula dito sa Kamara, balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias.